Leo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito yung part 2 ng reading ninyo for 2026. This is about your money, career, finances. So we will see what's coming to you ngayong 2026 pagdating sa iyong kaperahan, trabaho, career, business. Okay? Paalala lang, ito ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang yung aking account. At hindi ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Kasi merong mga nare-upload ng aking videos. Nagpapanggap na Mystic Queen PH. So maging maingat kayo doon. Hindi po ako unang magme-message sa inyo. Kayo ang magme-message sa akin or magbubook kayo sa link sa description or sa comment. Andyan yung aking information or booking link kung gusto nyo ng private reading. Okay, at hindi ako nag-o-offer ng mga ritual or mga spells, okay? Astrology and tarot lang. Maging maingat, baka ma-scam kayo, ha? Okay, Leo, let's see. Ano yung energy for Leo? Kaperahan. Money, career, finances for Leo. May tension, okay. Meron ritong square, parang merong disagreement, no? Pwedeng maka-experience ka ng disagreement with someone or issue pagdating sa pera. North Node and Venus, wow. So you are focused on your future goals pagdating sa finances mo. Venus, this is about money, love, aesthetics, your health as well, no? So, itong tension na to, whatever this is, pwede itong yung mga balakid. Balakid sa mga plano mo. This can be a situation or tao sa buhay mo na parang siya yung pumipigil sa pag-unlad or paglago mo. Pwede rin ito yung mga kumukontra sa mga gusto mo, sa mga plano mo. Let's see. Pwede rin meron ka makaaway sa trabaho, makaalitan sa business. Ano tong tension na to? The Six of Wands, naku, merong inggitan dito. May inggitan. You have victory, yan. Kasi I think merong competitive sa'yo sa trabaho, sa business, sa career. Pwedeng ka mag-anak mo or kasama mo sa work or someone, pwedeng sa online. Maari kasing makakakuha ka ng recognition, people will admire you, and maaring itong taong to ay insecure sa'yo, insecure sa mga na-achieve mo. So pwedeng magkaroon ng confrontation, away towards this person. I think you have to iwasan mo na lang, no? Lalo na kung lang naman to. Hindi naman siya ganun ka-damaging para sa'yo. But, protect your energies. Oo, ganun naman masasabi mo nga daw na talagang sikat ka na, successful ka na kapag meron ng kumakalaban sa'yo, ng aaway sa'yo. And I think, hindi naman kasi nila kayang sirain yung iyong determinasyon. Kasi you are very empowered, you are inspired sa mga ginagawa mo. Kaya nagiging successful ka. So, wag mo na lang silang pansinin, but you have to be careful rin sa mga taong pagkakatiwalaan mo, sa workplace mo, sa area mo. Meron dyan maaring mga fake friends or kunyari masaya sa achievement mo, pero ang totoo, they don't like you or hindi nila gusto na nakikita kang nagiging successful. Merong future energy rito. So, maaring ikaw ay may magpaplano ka, no? For you, hindi lang 2026 ang i-visualize mo. Even the succeeding years. This is also your destiny. Oh, wow! Abundance, oh. Grabe. Alam nyo, Leo, magtutuloy-tuloy ang kasaganaan para sa inyo ngayong 2026 hanggang sa mga susunod pang taon. Kung ito'y aalagaan nyo lang. Some of you, pagdating sa health nyo, kalusugan nyo, you really want to be in your best shape, in your best form, to be strong, kaya kayo magiging productive.
I also see here na kung meron ka ng mga anak or kahit wala pa, nagsisimula ka ng mag-ipon or mag-invest para sa future ng family mo, ng mga anak mo. Wow, o diba? Ten of Pentacles, ang ganda naman. This is prosperity. Wow. So some of you, Leo, merong prosperity pagdating sa field or area or area ng life na ipupursue nyo sa career nyo. Kung meron tong kinalaman sa communication, networking, online, content creation, money, finances, no, banking, and health and beauty. Ayan. So, meron din ditong, kasi I think ang isa rin sa goal mo ngayon is makapag-ipon ka ng enough, sapat na pera para meron kang maiwan sa mga susunod na generation. Yung parang gusto mo magkaroon ka ng generational wealth na pwedeng gusto mo sa'yo magsimula yun, lalo na kung wala pa yung generational wealth sa family nyo. So, you are really focusing on that. Magagawa mo yan, lalo na kung ikaw ay mas magiging productive, no? Let's see what else. The Ten of Swords, naku, alam nyo, meron talagang mga tao na hindi ka gusto because ikaw yung gusto nila para sa sarili nila. You get my point? Na parang ikaw, gusto kasi nila na sila ay ikaw. Kaya they become insecure of you. Also, meron ditong ending, no? Pwedeng you will be cutting off connections sa mga taong alam mong hindi na nag-a-align sa mga goals mo, sa trabaho, sa career. Let's say, for example, meron kang kaibigan na asa lang ng asa sa'yo o kaya naman wala na siyang plano sa buhay, wala na siyang pangarap sa buhay kahit na anong sabihin mo sa kanya, wala talaga, hindi siya magandang influence sa'yo. You may be slowly cutting off connection sa kanila. Oh my God, Three of Swords. Some of you rito, maaring, although hindi to love reading ha, meron sa inyo rito na maka-experience ng heartbreak. Tapos yung heartbreak na yun yung magiging catalyst ninyo para makapag-focus kayo on building your wealth, on building your career, on building your finances. Doon ka magbibigay ng attention. Financial freedom. Mas magtatrabaho ka, no, ng maigi. You will strive for financial freedom. Dadamihan mo yung yung mga sources of income mo. Pwedeng ikaw ay magkakaroon ng multiple sources of income. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Multiple streams of income. Pwedeng sa mga investment 'yan. Meron ka entrepreneurial spirit. So this is about creating a business. Itong business na to, I feel like ito yung magiging daan para makabuo ka ng generational wealth for your family. Yung tipong maipapasa mo sa mga susunod na generation. Ito yung skills mo eh. Yung iba sa inyo, skills nyo to na i-monetize ninyo. Example na lang, magaling kang magluto. Pwedeng magagawa ka ng restaurant. Sa una, magsiset up ka ng pwedeng cafe or eatery or kahit mini restaurant. And then, over the years, ito ay lalago, uunlad. 'Di ba? Di pwede mo na yung ipamana sa mga anak mo, sa mga descendants mo. Negotiation skills. So, mas magiging magaling ka rin na makipag-usap, makipagkalakalan sa iba. Ayan. And then, saving strategies. Yes, this is also a way for you paano magpalago ng iyong kaperahan. Yung pagsisave ng money, no? Pag-iipon. Pagsiset aside ng resources mo. Be bold and confident. Use all of your resources to create your dreams. Totoo. Gagamitin mo yung resources mo para magawa mo yung pangarap mo, mabuo mo, makamtan mo yung pangarap mo. Pay attention to your dream time. Messages of guidance are drifting in.
meron kang mga mapapanaginipan ng mga bagay, sitwasyon na maaring ito ay senyales, no, na you are on the right path. Honor your own time of harvest, offer your gifts and blessings as service to the greater good. So, this is also your patience, no? Itetest din yung patience mo na hindi lahat overnight ang success. May mga time na kailangan na maghintay, and yun naman ay magiging worth it para sa'yo. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.